Saan nga ba nagsisimula ang pagiging isang PDL ng isang tao? Ito ang example ng isang pagdakip sa isang grupo na nahuling gumagawa ng isang illegal gambling. Isang asset ng pulis ang nagpanggap na makikipagsugal. Sa hudyat nito, pumasok ang kasama niyang pulis upang hulihin ang grupo. Sali ka. Magkakaya mo? Makawagis o. Kaya na. Okay. 30. Tapos pa 30 nito. 30 lang. Laban na yan. Game. Ara na. Ito ba pare? 30. 30, magkano yan? 30, 15 pa. 30 ka? 30. Kaya agis. Lagi kila sumasama. Dapa. Pitat to. Pagkatapos mahuli ang mga suspect, ito ay dadalhin sa trial upang imbestigahan at mapatunayan kung sila ay nagkasala. Kapag napatunayan sila ay nagkasala at guilty, sila ay makukulong. At dito na magsisimula ang pang-araw-araw na buhay ng isang PDL sa loob ng kulungan. Oh, gising! Oras ko tayo, pagka tinawag ko pilit yun na, labas! Kabalgin to! Huwag kumawa. Zabalya! Morales! Malapad! Buti kompleto kayo. Ngayon maglilinis kayo ng kulungan nyo ha. Inos! Bukod sa paglilinis ng selda, ang ating inmates ay binibigyan pa ng mga activities na kung saan ay dapat nilang gawin sa loob ng selda. Katulad na lamang ng pagtatanim, maraming challenges ang nararanasan ng isang PDL pagdating sa loob ng kulungan. Halimbawa na lang nito ay ang pinagmamalupitan sila sa loob, hindi masarap na pagkain, at mga padalang kulang or hindi na nila natatanggap. Kuya, kamusta ka naman dito? Ito, di maayos. Bakit? Siksikan at mainit. Sa pagkain ko, kamusta naman? Ito, walang lasa. Mga pinapadala ba namin ng ulo? Ang sulat. Eh, Pero yung mga pagkain ayos na. Dumadating sa'yo or nababawasan mo? nakakulos. Isa pa sa mga challenges na nararanasan ng isang PDL sa loob ay ang pangungulila nila sa kanilang pamilya na nasa labas. Nung nakalimutan na sila o hindi na sila dinadalaw sa loob. Kumusta pre? May dalaw ka? Wala, pre. Tagal ko na walang dalaw. Ilang taon na. Bakit pre? Hindi ko na lang. Wala silang bayiga sa akin. Kung anong nangyayari sa akin sa loob. Sobrang lungkot, pre. Ikaw, pre, may dalaw ka ba? Oo pre, kakatapos ko lang. Buti ka, pre. Ako ilang taon na. Ito lang yung mga picture na laban ng alaala ko sa kanila. Ito yung anak ko, ito yung asawa ko. Pero ngayon, hindi na ako naman. Ngunit hindi lang naman, puro pasakit ang nararamdaman ng mga PDL sa loob. Sapagkat nagbibigay naman ang ating gobyerno ng mga programa na maaaring makatulong sa kanila. Tulad na lamang ng educational classes na kung saan ay tinuturuan sila ng bagong kaalaman at bagong bagay na maaaring makatulong sa kanila kapag sila ay nakalaya ng kulungan. Pagbabago, ano nga ba ang pagbabago sa inyo? Ay ang pagpili ng talikuran ang maling gawain at simulang gawin. Ang tama, hindi ito madaling ngunit nagsisimula ito sa inyong sariling posisyon. Ang pagkakakulong ay hindi katapusan ng buhay. Ito ay pagkakataon upang magsimula ulit.
Bukod sa educational classes, tuwing linggo ay nagsasagawa ng religious activities para sa mga PDL, tulad na lamang ng pagsasagawa ng banal na misa at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga PDL. Ginagawa ito upang mapalapit ang loob ng mga PDL sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Pagkatapos ng mahabang panahon na ginugol nila para sa kanilang sentensya sa loob ng kulungan, sila ay sa wakas na makakalaya na. Ngunit hindi pa natatapos doon ang kanilang kalbaryo, sapagkat paglabas ng kulungan may mga maaari pa silang haraping problema, tulad na lamang ng mga discrimination, mahirap makahanap ng trabaho, at kung may pamilya pa silang mauuwian. Ngunit hindi iyon sapat na dahilan upang sila ay tuluyan ng sumuko at hindi na muling bumangon. Ang pagkakulong at mga pagkakamaling nagawa sa nakaraan ay hindi dapat naging katapusan sa kanilang kwento. Sa halip, maaari itong maging simula ng pagbabago at daan tungo sa panibagong buhay. Ang bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan ay maaaring magsilbing inspirasyon upang pagbutihin ang kanilang sarili at tuklasin ang mga bagong oportunidad na naghihintay sa kanila. Halimbawa na lang ang nangyari kay Malapad na dating PDL, ngayon ay isa ng pastor, na kung saan ay naging inspirasyon niya ang lingguhang banal na misa na sinasagawa sa loob ng kulungan at mga salita ng Diyos na kanyang naririnig at nababasa, na ngayon ay siya na ang nagbabahagi nito sa ibang tao. Isa pang halimbawa ay si Kapal Quinto, na isa ring PDL dati, na ngayon ay isa ng online instructor na kung saan ay nagtuturo ng mathematics lesson sa mga estudyante sa pamamagitan ng online platforms. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at education, nakatutulong siya sa paghubog ng kakayahan ng mga kabataan at nagiging inspirasyon sa karamihan. Bago ko tapusin ang video na ito, nais ko lamang sabihin na hindi lahat ng kriminal ay masama. Yung iba, nagawa lang nila ang ganong bagay dahil may sarili din silang pangangailangan. Tulad na lamang ng kakulangan sa pang-araw-araw, bayad sa kuryente, tubig, at iba pang pangangailangan sa buhay. Sila ay tao lang din, nagkakamali. Kaya nararapat lang din natin silang bigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago at bumangon muli.